Ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic na barag ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with a White Rose Papaya White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan Hello, pahinga. Hello Pride Bar Blue ACS We practice it. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila.
patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating oras, 8 minutes after 7 p.m. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening, Metro at Mega Manila. Bukas ho. Ngayon ay araw ng Sabado at bukas ipinagdiriwang ho dito sa Pilipinas ang Mother's Day. Ayan, for sure, punong-puno ang ating social media ng iba't ibang post mula sa ating mga kakilala at mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay. Ang kalsada ay napupuno ng mga tindang flowers, mga cards, at iba't ibang mga pagbati, gayon din ng mga kainan siguro sa labas, especially linggo, araw ng linggo. Asahan na natin ang pagdagsa ng mga tao sa mga kainan. Ayan, diba? Mga dinner plans para sa ating mga nanay. At of course, deserve naman yan ng ating mga mother, diba? Na magkaroon ng munting selebrasyon, 'di ba? Hindi naman kailangan en grande. Ang mahalaga nababati natin sila, 'di ba? Kinikilala natin ang role ng mga nanay sa ating lipunan. Pero habang nangyayari ho 'yan, 'di ba? May mga nanay na hindi pa rin tapos sa kanilang mga pagtatrabaho. Yung iba kakauwi lang galing sa opisina o kung saan man sila nagtatrabaho. Pagod sa biyahe, pagod sa buong araw na kanilang paghahanap buhay. Pero sa kanilang pag-uwi trabaho ulit, diba? Yung iba naman wala rito sa Pilipinas. Sila ay nasa ibang bansa, naghahanap buhay bilang isang overseas Filipino worker, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Diba? Malayo sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya dito ho, sa ating programang Hanap Buhay Diaries, kung saan pinakikinggan natin ang kwento ng bawat mga manggagawang Pilipino at sinisilip natin ang buhay sa likod ng bawat hanap buhay. Hindi lang ho ito isang simpleng pagbati. Hindi lang ito basta Happy Mother's Day sa ating mga nanay. Pag-uusapan ho natin ang totoong buhay sa likod ng mga greetings, sa likod ng mga magagandang pictures sa social media. Yun hong dalawang realidad para sa ating mga nanay, di ba? Yung dalawang klase ng hanap buhay sa araw-araw. At syempre yung mga nanay na kinakailangang lumayo
sa kanilang pamilya para makapagtrabaho o makakuha ng matiwasay na hanap buhay. Kasi minsan 'di ba o madalas ang pagiging nanay, yan ho ay isa ring full-time na trabaho na walang tigil, 'di ba? Walang hintuan. Welcome ho sa programang Hanap Buhay Diaries. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Kyle Bulias ng Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pag-usapan ho natin yung sinasabi nating double shift, 'di ba? Marami kasing mga nanay na mga working moms, ika nga, 'di ba? May trabaho sila sa labas. Ilan sa karamihan sa kanila mga professional din, 'di ba? Nagtatrabaho sa isang ospital. Maaring may mataas sa posisyon sa isang opisina. O may iba't ibang pinagkakakitaan. Pwedeng may-ari sila ng isang kainan o ng tindahan o iba't iba pang mga serbisyo, 'di ba? Pero sa kabila ho ng kanilang regular na 8 hours o 9 hours na pagtatrabaho, hindi po doon nagtatapos ang kanilang araw. Diba? Kasi sa mga nanay, especially dun sa may mga supling na napakababata pa, pag-uwi ho nila trabaho ulit. Diba? Siguro sila yung pag-uwi magluluto pa ng kanilang hapunan, maglilinis pa ng kanilang bahay, mag-aasikaso ng kanilang mga chikiting at iba pang mga gawaing bahay. Diba? Ayon ho sa Philippine Statistics Authority, mas maraming oras talaga ang kababaihan sa unpaid care work kung ikukumpara ho sa mga kalalakihan. Diba? Ibig sabihin pag out nila, diba? Pag sign out nila sa kanilang mga biometrics, hindi pa yun yung pahinga. Minsan doon pala nagsisimula yung totoong trabaho nila sa bahay, diba? Ito yung tinatawag ho nating mental load, diba? Hindi lang siya pagod sa katawan, yung isip ho ay tuloy-tuloy sa kanilang isipan yung mga tanong na ano kayang uulamin bukas? May ipapabaon pa ba sa kanilang mga anak? Nabayaran na ba ang mga kailangan bayaran? Yung bill sa kuryente, yung bill sa tubig. Diba? So kahit nakahiga na sila, imbis na nagpapahinga na, minsan nagtatrabaho pa rin yung utak nila. Tapos, sa gitna ng lahat ng yon, di ba, yung pagod sa trabaho, sa opisina, tapos yung pagod din sa mga gawain at mga kailangan gawin sa kanilang bahay, idadagdag pa dyan yung guilt na nararamdaman ng ating mga nanay. Bakit? Kasi meron silang nararamdaman na parang may kulang, parang may pagkukulang pa sila. Kasi syempre kapag nasa trabaho sila, naiisip nila yung kanilang mga anak. Diba? Kasi parang lalo kapag napakabata pa ng kanilang mga anak, parang maraming oras yung imbis na nakakasama nila yung kanilang mga anak, na uuwi naman ginugugol nila ito sa pagtatrabaho. Pero kapag nasa bahay naman sila, minsan sumasagi rin sa kanilang isipan yung mga responsibilidad nila sa kanilang hanap buhay. Diba? Pero sa maraming working moms, araw-araw ganito yung kanilang routine, 'di ba? Normal na lang. Pero hindi ho naalis diyan yung bigat. Bukod ho dyan, may isa pa pong mas mabigat na sitwasyon. Diba? Yung ating mga overseas Filipino working moms. Diba? Ayon naman sa Department of Migrant Workers, malaking bahagi po ng mga OFW, mga kababaihan. At syempre karamihan dito, mga nanay. Sila po yung malaking porsyento ho kasi ng ating mga OFW ay naghahanap buhay bilang isang domestic helpers. 'Di ba? Sila yung mga nag-aalaga ng pamilya sa ibang bansa. Yun namang hindi naman nila mga kaanak. Yun ho yung inaalagaan nila.
sa ibang bansa habang yung sarili nilang pamilya ayun, nasa Pilipinas. 'Di ba? Syempre para sa kanila napakabigat noon. Mas hindi naman ito kompetisyon na palakihan ng guilt na nararamdaman. Pero iba kasi yung nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Pero pag uwi mo naman nakakasama mo sila, 'di ba? Syempre may guilt na parang imbes na naaalagaan, mas nakatuon yung focus mo sa pag-aalaga ng iyong anak. Nagtatrabaho ka. Ikumpara mo naman doon sa nagtatrabaho na nga ng malayo sa pamilya, nasa ibang bansa pa nila, 'di ba? Milya-milya ang layo nila sa kanilang mga mahal sa buhay. 'Di ba? Yung bigat ng kanilang hanap buhay, walang-wala yun dun sa bigat na nararamdaman nila para dun sa pagiging malayo nila sa kanilang mga anak. Diba? Yung mga anak nila lumalaki na hindi nila nakakasama araw-araw. Minsan video calling lang nila nakikita o nakakausap yung kanilang mga anak. Minsan sa voicemail lang, 'di ba? Minsan picture lang. 'Di ba? Depende pa 'yan doon sa kakayahan ng pamilya dito sa Pilipinas. Kung may access ba sila sa internet. So yung mga nanay, hindi nila nako-comfort yung kanilang mga anak sa panahon na kunwari umiiyak yung bata. Diba? Wala rin sila, hindi sila present doon sa mga simple moments na siguro para sa ibang mga tao ordinaryong pagkakataon lang 'yon, pero sa pagitan ng nanay at anak very very memorable. 'Di ba? Pero hindi naman din nila gustong mapalayo sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay, pero kailangan nilang gawin dahil kailangan para sa pamilya, 'di ba? Para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. 'Di ba? Kasi sa hirap ng buhay ngayon, madalas hindi sumasapat yung kita ng doon sa trabaho naman ni mister. So minsan kailangan talagang umeffort. May mga pagkakataon naman na sa isang pamilya ang working talaga ay yung mother at ang stay at home naman ay yung mga father. May mga house husband kung tawagin. So minsan sa Mother's Day flowers lang ang nakikita natin. Minsan makikita natin yung mga birthday greetings, yung mga pakulo ng mga chikiting o yung kanilang mga mahal sa buhay, mga breakfast in bed, mga mahabang posts at greetings, at wala hong masama doon, di ba? Pero sana tuwing Mother's Day, sana hindi lang nagtatapos doon yung pag-iintindi natin. Kasi after ng lahat ng selebrasyon, babalik ulit sila sa parehong bigat ng trabaho at responsibilidad. So, ang tanong natin ngayon, paano ba natin sila mas matutulungan, 'di ba, para mas mapagaan yung buhay? 'Di ba, syempre una na riyan yung sa sistema, importante na alam ng mga nanay, especially yung mga yung mga solo parent, yung karapatan nila, 'di ba? Ano ba yung role nila sa mata ng batas? Sa ilalim ho ng Expanded Solo Parents Welfare Act, may mga karampatang leave, may mga benefits at suporta mula ho sa pamahalaan. At hopefully, nagagamit ho yan ng maayos, di ba? Pero sa bahay, syempre, kung okay naman ang family, diba? Meron niyang shared responsibility. Hindi tulong si tatay o mga anak. Part ho yan ng buhay sa bahay. Katulad nga ng komento sa ating YouTube live via DZRH News Television, si Ma'am Teresita Atienza. Sabi niya, bakit nga ba kahit nag-work ang mga nanay, sila pa rin ang nagmamanage ng bahay? Kalimitan, yung mga tatay nag-relax daw ng pag-uwi na sa bahay galing sa work. Hindi ako ang sasagot na dahil hindi naman ako may asawa. Pero yun yung typical na portrayal, especially sa mga palabas, 'di ba? Yung mga kapag parehong nagtatrabaho yung nanay at tatay, pag-uwi daw ng bahay, yung nanay kikilos pa pero yung tatay magpapahinga na lang. So
ayaw naman natin i-villainize yung ating mga magigiting na ama. Pero ayun no, emphasis na lang doon sa tinatawag nating shared responsibility. 2026 na ho, iwasan na ho natin mahulog doon sa tinatawag nating mga gender roles. Wala na hong ganyan sa ngayon. Ang mga gawaing bahay ho ay life skill. Hindi ho yan gawain na pambabae lamang at hindi rin ito gawain na panlalaki lamang. So, shared responsibility. Part yan ng buhay especially 'di ba sa mga may pamilya. 'Di ba? Kapag may gumagawa ng bahagi nila, nababawasan kasi yung bigat ng responsibilidad naman nung isa. Diba? Minsan hindi naman kailangan ng malalaking bagay May mga pagkakataon na minsan kailangan natin mag-give way. So, doon sa panig ng mga tatay, kapag paminsan-minsan, 'di ba? I-treat naman natin yung ating mga misis. Diba, mag-volunteer, hindi na yung kailangan utusan pa. Diba, yung simpleng, ako na muna dyan. Diba, malaki na ang epekto. Nakakagaan na yan ang mood ng mga misis. Diba, hindi naman kailangan perfect si nanay. At hindi rin niya naman dapat buhatin lahat. Ayan. So, opisina man, diba, sa kalsada o saan man panig ng mundo, sa loob man ng Pilipinas o sa labas, sa loob man ng ating mga bahay, maraming nanay ang tahimik na bumubuhay na kanilang pamilya araw-araw. Especially sa ating mga single mom, diba? Hindi sila laging hindi napapansin madalas yung kanilang struggle. Pero sila ho yung backbone ng maraming tahanan. Ayan, tama ho, no? Paano, sabi ni Ma'am Teresita, paano naman yung mga OFW na nanay, hindi na niya nasusubaybayan yung kanilang pamilya. Yan nga ho yung malungkot. Actually, hindi lang naman sa mga nanay, sa lahat ho ng mga Pilipino na talagang wala silang choice kundi maghanap buhay abroad kasi nandoon yung mas magagandang oportunidad, nandoon yung mas matataas na sahod. So I think napakagandang oportunidad din na to, no, para sa panig ho ng pamahalaan. Diba, matagal naman na yung ipinagsisigawan sa mga kalsada ng mga ordinaryong mga manggagawa na sana magkaroon ng nakabubuhay na sahod, 'di ba, dito sa bansa para hindi na nila kailangan mag-abroad, hindi na nila kailangan mapalayo pa sa kanilang mga mahal sa buhay. Diba, yung mga maraming professional sa bansa, maraming magagaling, maraming mga henyo kung tutuusin. Pero hindi sila na-appreciate dito sa bansa. Kaya minsan gumagawa sila ng kanilang pangalan, gumuguhit sila ng pangalan sa kasaysayan sa ibang bansa, 'di ba? Marami tayong nakikitang ganyang kwento, especially sa mga atleta natin. So, kung sa mga ganong mga uri ng tao, ganon yung sitwasyon nila, what more para doon sa mga ordinaryong mga Pilipino, 'di ba? Sa ating mga nanay at mga tatay, diba? Sana mas naiintindihan natin sila. At sa panig at ngayon nga, 'di ba, ngayong Mother's Day, sana hindi lang tayo bumate ng Happy Mother's Day, especially ho sa mga ating mga opisyal ng pamahalaan. Sana mas magkaroon tayo ng mga konkretong solusyon, diba, sa mga pang-araw-araw na problema na kinakaharap ng mga nanay at ng lahat ng pamilyang Pilipino. Ngayon, ang ating mga nanay, hindi ho sila mga perpektong tao, pero sila ho ay basta totoo, 'di ba? Isang taos-pusong pagbate sa lahat ng ating mga nanay. At of course sa aking mother na nanonood ngayong gabi. Ayan, hi kay Mama Mafi. Happy Mother's Day. Batiin ko rin ng Mother's Day ang ating mga nakasubaybay sa ating YouTube live. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Pero Happy Mother's Day din sa mga sa ating Facebook Live viewers. Ayan, greetings. Happy birthday. Oy, happy birthday kay Tita Ami. Yan, kay Mami Ninang ng aking ate. Tita Ami, happy birthday at Happy Mother's Day sa ating mga nanay. Sa mga tatay na tumatayo ring nanay. Sa mga individual na tumatayong nanay. Sa mga bata.
dahil wala na ang kanilang mga biological mother. Sa mga tumayong nanay, sa mga batang walang mother figure. Ayan, happy Mother's Day at mabuhay po kayong lahat. Good evening din sa ating mga viewers, kay Hanzala Bangkola Tarambisa, ayan, kay Dariel Bert Aruira. Ayan, kay Dariel, ayan, kay Rolando Miranda de la Cruz. Sino pa ba yung mga nakatambay sa ating live? Ayan, si Melvin Letrodo, good evening. At batiin ko rin ng advance happy birthday dahil magba-birthday sa lubong mamaya si Janica from Dasmariñas, Cavite. Ayan, happy birthday. At yan na ho ang kabuuan ng ating talakayan dito sa ating programa, ang Hanap Buhay Diaries, kung saan nakikinig tayo sa kwento ng mga ordinaryong Pilipino at sumisilip sa kwento sa likod ng bawat hanap buhay. Susunod na po ang programang Lunas. Makakasama niyo po dyan si Miss Elanie Bensal. Muli, ako po si Kyle Bulyas ng DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang ating oras, 3 minuto bago mag alas 7:30 ng gabi. Tuloy-tuloy ang pagtulong.